basahin po natin yung Psalm. Kami po ng Psalm chapter 6. Yun po yung ating key text for today tonight. Nandiyan na po kayo. Good po sa mga naka-online. Sama-sama po tayong mananalangin mamaya. Psalm chapter 6 verses 1 to 3. Nandiyan na po kayo? Amen. Basahin natin yan. At yan po ay matatagpuan sa verses 1 to 3. Medyo mahina. Yung sasalit mo. Pakilasan po ng konti at namamalata ko. Verses 1 to 3 ng Psalm chapter 6. Basahin po natin yan ng sabay-sabay. Ready now, read? O Lord, rebuke me not in thine anger, neither chasten me in thine hot displeasure. Have mercy upon me, O Lord, for I am weak. O Lord, rebuke me, for my bones are vexed. My soul is also sore vexed. And thou, O Lord, how long? Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po muli sa inyong kabutihan. Thank you for this wonderful night, evening, and pinakalos. Salamat po for taking care of your children na nandito ngayon. At muli, pinataas po namin ang inyong pangalan sa aming exhortation tonight. And may you forgive us in our sins. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Pwede na po tayo magsiupo. Hindi ko marinig sa sarili ko. Okay. Sige po. Yung today po is my spiritual birthday. No? Ngayon po ay May 30, 2024. I got saved when I was 19 years old. May 30, 1996. At ang aking pong baptism ay after a month. June 30, 1996. Ikaw ba, Sir Randy, ilang buwan bago ka nagpapag? Buwan ba? Buwan din. 1.5. Right. Itong isang buwan na to, ay aking pinag-pray sa Panginoon kung ito na ba yung totoong simbahan. At lahat po ng katanungan ko, nung mula pa ako'y naging Katoliko, naging Knights of the Altar sa Kristan, ay nagkaroon po ng linaw sa isang Bible Baptist Church. No? Wala lahat mapaglagyan. Lahat ng mga tanong ko sa biyaya ng Panginoon ay nasagot mula mismo sa Bible. Kaya, I thank the Lord, there was no even a drop or single regret in my life nung ako po'y nakakilala sa Panginoon. And then after 28 years, minus ko siya, 2024 minus 1996, 28 years. Sa biyaya ng Panginoon, ay nandito pa rin po tayo. Amen? At ang pagsisimula po hindi madali. Nung time na kung saan ako 19 years old pa lang, talagang feeling ko sa sarili ko, unsing ako. Kasi hindi pa rin ako, parang wala pa rin pinagbabago. No? Yung time na yun na mahaba pa rin yung buko, mahikaw pa rin ako, at ako'y nakikipagbarkada pa rin dun sa mga tropa namin. As a waiter and bartender, ako pa rin po'y nagtitimpla ng alak nila. Until such time, na patuloy na rin akong umaattend sa church, parang hindi na rin ako masaya sa company na meron ako. At doon ko nakita na mayroong pagbabago. Unti-unti lang, unti-unti. May time na kung saan nagdadapa, of course, ang kasalanan, natural lang, pero malakas yung temptation. Of course, the devil doesn't want us to continue in the light. So, madalas, nahatak po pabalik sa temptation, at madalas nagtatagumpay po ang kasalanan at ang laman sa ating buhay. Pero alam niyo po yung biyaya ng Panginoon. Dahil nga po natutukan, naalagaan, lahat na siguro ng mga basic trainings and teachings ay akin pong natapos. Andiyan ang discipleship, andiyan ang Operation Go, andiyan ang Class 101. Alam mo yun, Perry? Bata ka pa nun? Nakapangmuang nun? May mga klase sa Sunday School na talaga namang tinapos namin yan. Merong 101, 201, 301, 401. If I'm not mistaken, 101 is all about church membership as a new believer. 201 is all about maturity. 301 is all about ministry, tal. 401 is all about mission. Lahat yan natapos ko. Klase by klase, klase by klase. Kaya nga po makikita natin dito, if I'm going to compare, not only my testimony, but your testimony as well, kailangan talaga yung discipleship. Kailangan talaga yung mga basic teachings ng Word of God. Dito kasi pumupundasyon. Dito kasi mas lalong bumabaon yung roots ng ating pong pananampalataya. Kaya sabi ng Bible sa Romans, diba? Upon hearing and hearing by the Word of God, thou shalt faith should be strengthened. So maintindihan natin dito dahil salita ng Panginoon yung tinatalim sa atin, after 28 years, sinong mag-aakala na mas pagkakatiwalaan tayo ng Panginoon?
ng mas malaking ministry. Sa biyaya lang po ng Panginoon yan. And then, syempre, hindi naman natatapos ang pag-aaral. Okay, so wag po tayong huminto sa pag-aaral sa salita ng Panginoon. Kaya, nung pinagkatiwala sa atin ang mas mataas na ministry, ang mas, sabihin na natin, demanding na ministry sa ating Panginoon, ay kailangan naman natin mag-Bible school. Dahil nga po, iba na yung demand. At ang prayer point ko po sa bawat isa sa atin, maaaring wala pang makakapantay na yan dahil si Mami Biron wala naman dito, si Nanay Lourdes kinuha na ng Panginoon. Yun lang yung maituturo ko na mas matatagal na sa aking pananampalataya. Hindi ko lang alam kay Sir Jim. Meron pa bang mas matanda? Sabi mo Nanay Lourdes. Nanay Sedes. Nanay Sedes. Sorry, Nanay Sedes. Inisip ko si Nanay Sedes pero yun ang lumabas. Meron pa bang mas matagal na sa akin? Maliban sa binanggit ko, parang wala. Brother Hubs, medyo hindi naman pa ganun katagal yan. Ano? Kaya dito po natin makikita yan mga kapatid. And during that time, baka inisip nyo, wala namang kinalaman yan sa ating topic. Meron po. Dahil during this time, hindi ko rin po naramdaman yung disiplina ng ating Panginoon. And I should say, yung mga discipline about discipline, chastening upon chastening, ay naging totoo rin po yan sa aking buhay. Physically, emotionally, relationally, financially. Lahat po yan sinubok ng ating Panginoon. Kaya nga, tonight, naway mabless tayo ng Panginoon pagdating sa pain of discipline. Kasi meron po talagang pain, meron po talagang sakit, o meron talagang haplit, o pilat, o yung sugat, yung disiplina sa ating buhay. No? Physically, nakailang ulit na ba akong inoperahan? Ang daming beses na. Kaya, makikita po natin dito na we are not exempted when it comes to the discipline in our lives. At yung ating pong bibigyan ng mas paliwanag pa, although nabanggit na natin ito ng mga pahapyaw in the past, pero na maintindihan talaga natin, ano ba yung kahulugan ng discipline na yan para sa ating buhay? Of course, Hebrews ang ating kukunin na dyan ng mga reference or mga backup na mga verses. Pero yung Psalm chapter 6 verse 1 to 3, ay talaga naman makikita natin dito on how David begged upon the Lord. You know? Sabi niya dyan sa verse 1, O Lord, rebuke me not in thine anger. Akala niya, galit ang Panginoon sa kanya. And then, neither chasten me. So, yung chasten, syempre, doon papasok yung pamamalo, pagdidisiplina. Me in thy hot displeasure. And then, have mercy upon me, O Lord, for I am weak. Lahat tayo weak. O Lord, heal me, for my bones are vexed. Ano, yung vexed po dyan, ang ating pong aaralin ng meaning, ang ibig sabihin po niyan, too much trouble. Troublesome. Ibig sabihin niyan, my soul is also sore vexed. O yung sore vexed, yun yung too much trouble, my friend. And then, but thou, O Lord, how long? So, titingnan natin yan sa hapong ito, ay sa gabing ito. Alam niyo po mga kapatid, pag sinabi nating pain, walang maganda sa pain, ano? At yan, ano? It battles or it batters our emotional or flesh side. Eh lalong-lalo na sa discipline. Kung pain, hindi masaya, ang word na yan, eh lalong-lalo na yung discipline. Sa totoo lang, ito yung pinakamahirap na i-master o gawin ng isang tao. Hindi lang mananampalataya, kundi isang tao. At lahat yan po yung discipline ay applicable sa ating lahat. Meron tayong problema sa time, kailangan natin ng disiplina. Meron tayong problema sa pagkain, kailangan natin ng disiplina. Kung meron tayong problema sa weight, okay, yung height, medyo mahirapan mo ng remedyohin yan. Kung medyo 18 pataas ka na, kung lalaki ka, hindi na tayo lalaki. Pero yung discipline sa weight, pwede pa. Pero alam niyo po, yung word na discipline na yan, talaga namang yung last, actually ano yan eh, hindi mo masasabing compound, kasi, pero merong isang word dyan na talaga namang gahibla lang talaga ang pagitan sa temptation. Ano po yun? Yung line, di ba? Discipline line. Ano? Ibig sabihin yan, gahibla lang ang pagitan ng disiplina sa temptasyon. At madalas, yung linya na yan ay napapatid para magpatuloy pa rin tayo sa temptation. Hindi natin madisiplina yung ating sarili. Okay? Kaya tingnan natin yan mga kapatid. Mahirap ba o madali ba ang disiplina? Mahirap, no? Napakahirap nito. Kaya nga ang Bible lang siyang patuloy na nagpapaalala sa atin. So, sabi ng ating title, Pain of Discipline. So, kahit saan mo to i-apply, okay, mapa-gym mo yan, mapag-aaral man yan ng mga estudyante,
there's always a pain in discipline. Diyan, mapa-positive discipline or mapa-negative discipline, there's always a pain. So obviously, yung nararamdaman ng ating writer, and I've told you this before, yung buong book of Psalm, hindi lang naman si David dyan, pero particularly yung Psalm 6, ay si David ang nagsulat. Okay? At nakita natin dito yung kanyang puso, yung kanyang emotions, yung kanyang pagiging distress. Ibinuhos niya sa chapter 6 verses 1 to 3. And then, coming verse 5, medyo mas masahol pa yung na kanyang naramdaman. Mamaya i-discuss natin yan. So ito pong Psalm chapter 6 na ito po ay maliwanag na kung saan maaring isinulat to ni David during the time ng kanyang anak na nagre-rebelde sa kanya, during Absalom's rebellion. Okay, and during the time, si David ay medyo na siya, full of age, meaning matanda na siya. He was old and sick during this time. At hindi niya na ma-handle yung mga responsibilities in handling the kingdom. Kaya nga nakakita ng buta si Absalom, yung kanyang panganay na anak, para mag-revolt. So nakita natin dito na dahil si Absalom, nakita niya na yung failing status ng kanyang anak, ay ng kanyang tatay, physically, at siya ay merong tinatawag na motibo sa posisyon, at ito yung time na kung saan winning niya yung puso ng mga Israelita. Matatagpuan niya sa 2 Samuel chapter 15 verse 1 to 6. Kaya ito yung masasabi nating time na kung saan si David ay patuloy na nangihingi ng habag sa ating Panginoon. At dito ay nanganganib ang reign or yung kingdom during that time na mayroong possible attack ng enemies. At ito pa yan, hindi akalain ni David na ang atake hindi sa labas, sa loob. Anong application? Kung minsan sa church, bantay tayo ng bantay ng mga tao, nakakalaban sa labas. Pero madalas hindi sa labas nang gagaling ang kaaway ng simbahan. Alam niyo kung saan? Sa loob. Most of the downfall of the churches ay galing mismo sa mga miyembro. Diba? Kaya ni Judas sa 12 disciples. So maintindihan natin dito na magpag-ingatan natin yung ating pong relasyon sa bawat isa. No? Kung wala pa man sa loob, huwag natin mahayaang makapasok yung mga or nag-iitsurang tupa na ang kaloob-looban naman pala ay lobo. So one thing principle that we can apply, si David, panay ang kanyang bantay sa kaaway sa labas. No? Ang nais niya, he was trying to strengthen the military, the army ng kingdom, pero galing pala sa loob. At yung walang ibang kundi yung kanyang panganay na anak. Alright? So, meron na siyang foes without, meron pa siyang foes within na nagresulta sa fear. Ay, imagine niyo yung situation. Kaya niya nabanggit yung verse 1, verse 2, verse 3. At hindi lang yun, dahil sa sobrang down ng kanyang emotion, dun sa verse 5, talaga namang parang sinabi niya na malapit na rin siyang mamatay. Konti na lang, mamamatay na siya. Anong sabi ng verse 5? For in death, there is no remembrance of thee. In the grave, who shall give thee thanks? No? Parang ang dating kapag ako'y namatay na Panginoon, sa aking grave, sa aking graveyard, wala na, hindi ko na maririnig yung pasasalamat. Makikita rin natin magandang prinsipyo. Kung merong ang gustong pasalamatan ngayon, pasalamatan mo na. No? Kasi masakit na hindi man lang yung marinig yung thank you mo hanggang siya ay mamatay. No? Prinsipyo yan sa ating binasa, verse number 5. So yung mga magulang natin, yung mga kapatid natin, mga kamag-anak natin dito sa church family, wag ka nang paatubili, magpasalamat tayo kasi hindi natin alam ang pagdating ng kamatayan. So yun po yung situation, mga kapatid. At nakita natin dito na he was not only sickly physically, but he was also sickly during the war. At meron pong tinatawag na threat sa kingdom during that time. Pero yung, obviously, ang pinaka-context ng talata or ng verses 1, 2, and 3 hanggang 5, hindi lang naman doon sa outside forces or inside forces na kung saan threaten ang kingdom, kung saan ang hari during that time was David. Pero kabuuan yan ay ito'y tinatawag na discipline ng Panginoon kay David. Ito po'y babalik pa rin sa kanyang ginawa kay Bathsheba. Meron pa rin po itong balik kasi hindi pa rin naman natatapos yung consequence. Kaya nga,
merong sinabi dito sa ating lesson at Psalm chapter 6 ay masasabi natin yung first of 7 penitential songs. Ang ibig sabihin ng penitential ay, diba sa Tagalog yan? Penitential. No? Paghihirap. Dahil nga sa pagdidisiplina ng ating Panginoon, in which the writers are being disciplined by God, in which He was experiencing suffering. At dito rin mismo sa Psalms, mga kapatid, pwede tayong humugot ng kasagutan. Every time na meron po, nandun tayo sa situation that the Lord is disciplining us, and there's a pain, and there is suffering. Ano ba yung mga number one minsan na dahilan ng discipline? Right? Mamaya pag-usapan natin. Di ba? Ang number one naman talaga is sin. Right? Kaya dito rin, makikita natin sa Psalms, na yung Psalms chapter 32, 38, 51, yung 51, di ba dyan natin kinuha yung kanta? Create in me a clean heart of God. Ito yung mga chapters na kung saan 102, 130, 143. Ito naman yung sinulat ng mga writers, including David, na makakatulong sa atin if we need to repent or confess our sins in front of the Lord and to draw closer to Him. Dito rin binanggit yung, ano sabi sa Tagalog, yung English hindi ko masyadong mag-grasp, pero sa Tagalog, Lord, ibalik mo yung joy of salvation. Dito rin yung, kasi nga, medyo distress ang writer during this time. So tingnan natin mga kapatid, as David recorded the stages of his difficulty, his experience, okay? But it was started in his faith and then moved to trial and to triumph. So tingnan natin yung involved sa discipline na ito. Okay, so pain in discipline. Discipline to maturity, kasi pinag-uusapan natin dito, pag sinabi natin discipline, it will lead to maturity or ano ba ang opposite antonym ng maturity? Immaturity that leads to coldness of heart and backsliding. Dalawa lang naman ang patutunguhan natin. Kapag hindi tayo nag-grow, no? Growing in faith, rooted in faith, growing in grace, pag hindi tayo nag-grow sa ating pong pananampalataya, dalawa lang. It's either or. Hindi, sabihin, ang meaning ng maturity is either we are going to be matured or maging immature tayo sa harap ng ating Panginoon. That's why, every maturity, it will always involve, discipline to maturity, it involves, number one, rebuking. Okay, so una, bago ang disiplina, meron munang rebuking. Gets you po? Okay, so, saan niya nabanggit yan? O Lord, rebuke me now, me not in thine anger. Verse 1. Neither chasten me in thy hot displeasure. So bakit natin nasabing hindi naman agad nagdidisiplina ang Panginoon? Meron siyang rebuking. And what's the meaning of rebuking? Meaning reprimanding. Meaning warning. Tama? So kaya kung ating titingnan mga kapatid, lagi ganun ano? Ang dealing ng Panginoon sa kanyang mga anak, ang pinaka-analogy niyan, just like our father or parents in earth. Lagi niyong tingnan na ganun. Paano ba dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang mga anak? Eh di kagaya ng tatay at nanay natin. Paano ba nire-reward ng Panginoon ang kanyang mga anak? Sinusupply ang mga pangangailangan. Eh di kagaya ng tatay at nanay natin. Eh pastor, paano kung hindi Kristiyano yung mga anak natin? Hindi. Siyempre yung general. Pero mas maganda kung Kristiyano. Alam ng mga Kristiyano mga magulang kung paano dinidisiplina yung kanilang mga anak. So, when God deals with His children, usually, nagsisimula sa rebuking. So, sinabi ko na yung kahulugan sa inyo ng rebuking. Okay, ano uli ang rebuking? Reminding, or warning. Yung ibig sabihin yan. So, nagsisimula ang disiplina sa rebuking. So, simula pa lang ng discipline, meron ng pain. Sino dito yung pinagalitan kayo ng mga magulang nyo na hindi kayo nasaktan at ikinatuwa nyo pa? Wala naman siguro ganun. At ito pang matindi, karamihan sa mga unsaved natin mga magulang na pinalaki sa relihiyon na tradisyon, hindi talaga maalam sa disiplina. Totoo lang. Madalas, ang pagalit niyang mga yan, okay, open, publicly. Mas gusto nilang pinapagalitan tayo sa harap ng mga kaibigan natin. Anong reason? Para mapahiya. Para hindi ka nang umulit. No? Sino dito nakaranas na hubarang ka sa gitna ng mga kaibigan mo at haplitin ka? Ganun ang ating mga kinagisnan di ba? Nanay said siguro, Sir Jim, hindi naman ganun. Pero sa mga walang Bible,
Normal yun. Ako mismo, tinapon yung mga damit ko sa balkonahe para makipakita sa mga barkada ko na huwag na akong sumama sa kanila kasi ginagabi ako ng uwi. Sa probinsya yun, ha? Sa probinsya pa naman. Diba? 7 na baryo. Pag may nangyari sa isang baryo, alam na lahat. Ganun katindi sa probinsya. Imagine niyo yun. Yung bahay ng tiyahin ko, corner lot. Okay? Second floor pa, balkonahe. Lumang lumang mga bahay nun eh. Diba? Tapat niya, bangko. Tinapon lahat ng damit ko. Mula balkonahe pa ganun. Saan pumunta? Di dun sa crossroad. Saan ako namulot? Tanghaling tapat. Anong gagawin mo doon sa mga naglalakad? Nakakahiya. Tama? Nadala ba ako? Hindi. Mas lalo akong lumupet. Di ba? Mas lalo akong gumaling magtago. Yung balkonahe na yun, inaakyat ko yun. Bumababa ako, makatakas lang. Ganun tayo. Hindi naman tama ang pamamaraan. Pero normally, ganun, pinapagalitan muna bago po chine-chasten. Usually, he first rebukes his children and then chasten. Saan tayo nakakarinig ng rebuking and warning? Di sa church. Tama? Ikaw ba pag nagpe-personal Bible study ka or devotion, pinapagalitan mo ba sarili mo? Magigilty ka lang, no? Yung Holy Spirit lang pinapakita sa'yo ng Bible as you read and as you have your meditation. Sabi ng Bible, the Word of God is like a mirror. Siya yung nagiging konsensya natin. Ganun lang. Pero nangyayari ang rebuking sa church. Paano kung hindi ka nakakapag-church? So, parang ang dating, Lord, ba't nangyari sa akin to? Alma ka na. Kasi nga, hindi ka na paalalahanan. Bakit ka mapapaalalahanan? Wala ka nga sa church. So, ang tendency ng mga Kristiyanong hindi na-rebuke, nung nakaranas ng disiplina, nagtatampo sa Panginoon. No? Pwede ba yun? Napabigla-bigla ang Diyos? Saan ka nakakita ng gano'n sa Bible? Wala. Lahat yan may purpose. Lahat yan nakaset sa plano ng Panginoon. In His will. So kapag may dumating na problema sa atin, or pagdidisiplin ng Panginoon, hindi yan aksidente. It is always by purpose and in His timing. Kahit hindi mo, diba? It is beyond your control. Ganyan ang ating Panginoon. He rebukes and then chasten. Kagaya ng ating mga magulang. First warning ka, second warning ka. Susunod, di ka na pwedeng lumabas dyan, ha? Hanggang alas 9 ka lang. And then susunod, magkakaroon na ng grounded and everything. Pero lahat yan, nagsimula sa rebuking. Okay. Anong sabi ng Hebrews chapter 12, verse 5 to 6? Let's read. Nandiyan yan sa screen. And ye have forgotten the exhortation. Di ba? Which speaketh unto you as unto children. Meron pang exhortation, may preaching. Kinalimutan mo yan eh. Ano sabi yan? My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of Him. Yung faint, huwag kang huwag kang manghina, huwag kang mawala ng lakas. For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He received. Alam niyo yung Bible, Hindi lang siya gumamit ng chasteneth. Naglagay pa siya ng scourgeth. Diba? So, ang dating, yung minsan, nakakaranas tayo ng hindi lang basta pamamalo, talagang masakit. Scourgeth, madugo. Bumabaon sa laman. Ganyan po ang sabi ng Panginoon. Pero hindi nangangalugan na hindi tayo mahal ng Panginoon. Alam naman natin yun, isa sa ebidensya that we are saved, we are experiencing this discipline. Ano bang sabi ng Proverbs chapter 3, verse 11 to 12? My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of His correction. Verse 12, for whom the Lord loveth, He corrected, even as the Father the Son in whom He delighted. So normal lamang sa isang nagmamahal na tatay, na ang kanya pong anak ay kanyang pagalitan, rebuking, sa tamang pamamaraan ng salita ng Panginoon. Okay. And then, magkaroon ng chastening of the Lord. Yung iba nga lang pastor na nag-lead sa church, hindi lang basta pagalit, yung disiplina, may halo talagang palo. Tama? So, may mga ganyan mga kapatid. Ang pamamaraan ng Panginoon na hindi natin pwedeng questionin. Kasi pagpapakita yan ng pagmamahal. So, ibig sabihin, kapag tayo pala sa ating mga anak sa tahanan, pag hindi natin yan pinapagalitan, hindi natin yan pinapalo, sabi ng Bible, hindi natin sila mahal. May nakausap akong tatay na gano'n, Kristiyano. Sabi niya, hindi ko talaga siya pwedeng ma-apply, pastor eh. Preacher pa lang ako nun. Hindi ko talaga siya pwedeng ma-apply. Kasi meron namang ibang pamamaraan.
Okay? Pero Bible ang nagsabi. Tama? Kaya hindi ito mawawala sa pagdidisiplina sa tahanan. Meron dapat rod of correction. Okay? At matatagpuan yan sa Proverbs. So makikita natin yan mga kapatid, even if you're going to read Hebrews chapter 12, 1 to 13, ang ibig sabihin ng chastening doon ay hindi punishment. Hindi ito yung parang, tama? Parang isang judge na kung saan galit na galit. Kaya nga, di ba, kahit sa pamamalo, mayroon tayong pamamaraan. No? As a Christian family, as a Christian parents, we do observe the discipline and chastisement na hindi natin pinaparating sa ating mga anak na parusa ito. Because chastisement is not punishment. It is a discipline. Okay? Na maintindihan ng anak natin, sabi nga, the blueness of the wound. Pag nakita nila yung blueness ng sugat or whatsoever, yung haplit sa kanila, magpapaalala sa kanila that they are not in the will of God and in the will of their parents. At sila'y nagkakasala sa harap ng Panginoon. At ito yung isa sa mga dahilan para tayo mag-mature, mag-grow. Hanggat hindi tayo nasasaktan, mahirap kasing mag-grow. Hirap. Kailangan masaktan, kailangan may disiplina. Anong sabi ng Revelation chapter 3 verse 19? As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. Yung mo, parang isa na, nanunuya pa ang Bible. Sinabi niya na meron ng pagalit, meron ng paghahaplit, tapos maging zealous pa. Paano ka magiging zealous nun? Paano ka magiging intentional nun? Kung nasasaktan ka na nga. Pero sabi ng Bible, don't take this as a bad thing happening into your life. Well, in fact, this is a good thing. This is for your own good. You know? Para sa atin iyan. At mangingi tayo ng repentance. So, number 1, discipline to maturity involves rebuking. Tandaan natin yan. Mahalagang rebuking. Kaya, kung tayo nag-grow sa Panginoon, huwag na sana natin hintahin pa yung discipline. Sana kung sa rebuking pa lang, natututo na tayo. No? Sinabi ng wag, tama? Huwag mag-aasawa ng unsaved. Sinabi ng, tama? Do not unequally yoke to unbeliever. Sinabi ng huwag magtatago ng relasyon. Oh. Sinabi na, ni-remind na. Ayaw pa. Okay? Kasi nandun daw yung thrill pag tinatago. Mas lalo daw na improve yung pagmamahal. What? Yung pag, habang hindi nahuhuli, mas mahal ang isa't isa. Sinabi ko sa inyo, I'm in the ministry for 28 years. Sinabi ko na halos yung testimony ko sa anniversary. Nakita ko na yan. No? Bakit minsan si pastor yata, sobra naman si pastor, bawal ba umupo yung babae sa harapan? Nakita ko na kasi yan. Hindi sa Bible, hindi lang sa Bible, sa mismong actual. Kaya ako sinasabi na hanggat hindi pa mag-asawa, huwag umupo sa harap. No? Kasi meron ako nasaksihan, akala nung lalaki, cambio, legs na pala nung babae. Eh di, tinanong, ay wala po, wala kaming relasyon. Eh nabuntis pala, meron bang ganun? Nakita na namin yan. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Para kasing kayang-kayang temptasyon. You know? Eh si Satan, napakatindi niyan. Hindi pa ba, kulang pa ba yung sinabi ng Bible about characteristic of Satan? Siguro naman, sobra-sobra na yun. Para maging matalino tayo. Hindi tayo masyadong nagiging perfecto dito. Inahaya, huwag lang natin. Piniprevent lang natin na makalusot ang kaaway. Dahil matindi ang temptation. Kung mag-asawa na kayo, paupuin mo sa harapan. Gusto mo, kalungin mo pa. Mabangga. Ganun na kasi, hindi tayo naging exage dito. Okay? Hindi tayo naging exage. Kasi nakita na namin yung resulta sa Bible o hindi na-apply yung rebuking. Eh, dito nangyari. Diba? Kala mo yung gwapo yung lalaki, kapatay. Eh wala, nakalusot ang kaaway. Alright, so ganun po yun mga kapatid. May rebuking na. Mag-intay. Huwag nating madaliin. Preserve the purity. Iuso na naman yun yung pastor. Bahala ka. Kung yun ang gusto mo. Baka gusto nyo pang dumaan muna sa pinakamahirap bago kayo makaahon.
pwede namang blessing na kagad. Kasi may blessing ng authority, may blessing pinag-pray sa church. Gusto nyo pa talaga yung gugulong no? Gusto pa talaga gugulong At kung minsan pa, nagre-resulta pa yan sa anak. Walang kamalay-malay, dahil nga sa kasalanan, nagresulta sa anak. Yun na lang, isipin mo na lang yung magiging anak mo. Kapag pinaglaruan mo ang tukso at kasalanan. Amen? Amen. Pinagdaanan na namin yan. Alam na namin yan. Alright, so ito po yun mga kapatid. Kaya nga maintindihan natin dyan, not only rebuking. Doon na tayo sa medyo haplit na. So rebuking to, ito talagang may kamay na. Ibig sabihin, talagang pinaparamdaman ng Panginoon yung kanyang pagmamahal when it comes to discipline. So, sinabi ko sa inyo kanina that discipline to maturity involves rebuking. Pangalawa, chastening naman is not punishment. Okay? It's clear. But it deals with, number 2, disobedience. So, bakit may punishment? Bakit may discipline? No, sorry. Bakit may, hindi punishment? May chastening. Bakit may discipline? It is because of disobedience. And this is very obvious. Ano? Ito lagi, what you sow is what you reap. Consequence. Kung gusto mo ng burden, di magtanim ka ng burden. Kung gusto mo ng blessing, magtanim ka ng blessing. Ano sabi ng verse 2? Have mercy upon me. Bakit niya sinabing have mercy upon me, Brother Mark? Kasi nga, disobedient si David. Sinabi na ng Panginoon, hindi na pumunta sa battle. Anong ginawa? Nag-relax. Umakit sa taas. Alam niyo, minsan kino-correlate ko na kumbaga, ibig sabihin, pinagdudugtong ko yung sinabi sa Colossians na chapter 3 that set your affection above. Nothing on earth. Kasi talagang pag-above, wala kang makikita ang kasalanan. Tingin ko lang saan madalas yung kasalanan? Sa baba. Nasa si David, doon nakita yung kasalanan. Di pa ganun, nasa taas siya, tumingin sa baba. Kung tumingin lang siya sa langit, makikita niya ba yung Bathsheba? Wala. So yun lang, nakita ko lang yun. Kaya, set your affection above. Diba? Kinunin ko yung layo, no? Yung Testament, Old Testament. Wala kang makikitang mali pag tumingin ka sa taas. Although ang Panginoon, He is everywhere, omnipresent, pero kasi pag sinabi mong taas, wala ka namang ibang patutungan kundi Panginoon, no? Taas talaga yung general na impression sa Kanya. Tumingin tayo sa taas, tumingin tayo sa Panginoon. Yun. Kung ang tao, ang bawat Kristiyano ay titingin lamang sa taas, ay mahihirapan, makalusot ang kaway. But sa buhay ni David, nakalusot ang kaway. Kaya sabi niya, have mercy upon me. He was disobedient during that time. Sabi niya, for I am weak, Lord, heal me. My bones were back. So, ito yan. Number 1, kaya chinachastise ng Panginoon ng mga tao, or number 2, it's because sa kanyang mga anak, it's because of disobedience. Okay? Pain siya, pero maganda naman ang resulta. Kasi bakit? It proves that you are a son of God. Diba? Hindi ka bastard. Hindi tayo bastard. Sabi ng Hebrews chapter 12, pababa, nakalagay doon, ang purpose ng chastisement, it's to prove that God loves us. So, kung mahal tayo ng Panginoon, anak niya tayo, obviously. Tama? So, although masakit lang, kasi nga, maraming mga forms ang chastisement pagdating sa disobedience. Okay? Kaya nga ang isang Kristiyano na hindi na natuto or hindi na naging talagang attentive at hindi niya pinag-pray maigi at tinignan niya, ano ba yung nangyayari sa aking buhay? Completely chine-chase ng Panginoon kasi mayroong disobedient na ginagawa. Meron pa rin stronghold, kasalanan na hindi masuko-suko. Kapag ang tao na yan hindi tumigil, kapag ang Kristiyano na hindi tumigil, sabi ng Bible, the end of sin is death. Pwedeng ikamatay physically. Pastor, pupunta naman ako sa langit Okay. Sige. Pwede namang hindi naman pumunta sa langit na naging obedient tayo, di ba? At di na natin ito maranasan. At kuminsan, nagiging question mark rin yan na kahit alam mo nang mali, kahit nakasalanan yan, hindi mo pa rin maiwan. It questions your salvation pa rin. Kaya nga, malaking katanungan. So kung dito titingnan natin, sometimes God chasten us in order to deal with our disobedience. Laging ganun. At kapag nag-disobey tayo sa Panginoon, automatic yun. Kasalanan. Tama? Kaya yun yung number 1. Chinachastise tayo ng Panginoon dahil sa disobedience natin. Kasalanan yan. Wala tayo sa kalooban. Ibig sabihin, wala tayo dun sa umbrella o protection ng Panginoon. Lumalabas tayo dun sa kanyang kalooban, Brother Randy. Pag nag-disobey tayo sa Panginoon, automatic kasalanan. Okay?
Wag niyong ano ha, wag niyong kunin yung mga naririnig niyo sa internet kapag nag-disobey ka sa Panginoon, mali daw yun, mali. Hindi mali yun, kasalanan yun. Iba yung mali sa kasalanan. Amen? Iba yung mali sa kasalanan. Okay? Ang kasalanan, it is a complete violation. Pwede kang magkamali na hindi ka nagkakasala. Diba, pinusulat mo yung pangalan mo, Pedro, wrong spelling. Diba? Kasalanan ba yun? Nagkamali ka? Hindi. So yun. Gusto pakita ng ating Panginoon. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 4. This know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. Bago siya, by the way ha, bakit binanggit yung disobedient to parents, hindi disobedient sa ating Panginoon? Sa simula pa lang, nag-disobey na tayo sa Panginoon. Yung lovers of their own selves, automatic, we don't love God anymore, we are becoming selfish, so we are disobedient to the Lord. Kaya sinabi niya yung disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Number one reason kung bakit nagdi-disobey ang Kristiyano sa Panginoon, lovers of pleasures more than lovers of God. Diba? Yan ang ating mga magulang. Ano ba natin pinapakita na mahal natin mga magulang? We obey! That's the number one reason why we obey our parents, because we love them. We want to show them that we love them. Kung minsan dinadala ng mga bata sa mga hugs and kisses, disobedient naman, ano yung tatanggapin natin mga magulang? Mas gusto natin na hindi gaanong sweet, pero sumusunod sa atin. Na? Karamihan sa mga kultura ng Briton, ganon. Konting ano lang, kiss, hug, Hindi naman nakikinig. Ang tigas ng ulo. Alam ko minsan, English lang kasi. Totoo yun. Kapag English nga, hindi ka talaga totally magagalit. Kasi matagal eh. Matagal yung interval, maghahang ka eh. So hanggang ang katapusan noon, okay, don't do that next time. Kasi ang haba eh. Pero kung Tagalog yun, tako! Sarap magalit pag Tagalog, you know? At ang gusto ko sabihin, Tagalog. Pero pag Briton yung nagkasa, hindi sumunod sa'yo. Sinabihan mo na, huwag ka nga. Kung nadapa, nagkasugat, i-explain mo. Kasi makinig, sabihin mo yun sa English. Diba? Kaya, don't do that next time. Ganun na lang. Kaya gusto mo magalit. Okay? So yun yung struggle namin sa school. Okay? Kasi mga bata, gusto sanang turuan ng leksyon eh. Pero mga bata, immature eh. Kaya normal lamang na maging disobedient. Yeah, pero as we go on, as we grow on, kailangan natin yan. Ano sabi ng Luke 6:46? Ito yung panapat. Para konsensyahin tayo or i-convict tayo ng Holy Spirit sa Bible. Ano sabi ng Luke 6:46? Panapat to ng disobedience. Let's read. And why call ye me Lord, Lord, and do not things which I say? Eh di ba yun ang panapat ng disobedience? Lord ka ng Lord. Love you, Lord. Put God first. Hindi ka naman obedient. Di ba? Sampal to eh. Sampal sa atin to. Ano? Kaya, disobedience ang number one. Ito medyo exciting. Dito na tayo matatapos. Alam niyo po ba, na hindi lang, kundi, ang reason ng chastisement is not only, pain of discipline is not only because of disobedience. Pero pangalawa, ang sabi ng verse 3, my soul is also sore vexed, but thou, O Lord, how long? Right? Doon tayo sa phrase na how long or question na how long. Yung pangatlo, preparation. Kaya may chastisement, it's because of preparation. At ang preparation, matagal. Tagal yan. Kung minsan yung preparation, diba, yung Thanksgiving nga, yung anniversary natin, tagal ng preparation bago nangyari, di ba? Wala kang nakitang preparation na mabilisan. It is going to be planned, it is going to be, full of prayers, kasi inaayos yan, piniprepare yan. At ito yung dahilan ng isa sa ng ating Panginoon kung bakit mayroong pain sa discipline. At wala kang nakitang preparation na walang pain na kasama. May discomfort yan. At kung minsan may sacrifices yan with time, tama? With money. Kasi nga, nagpiprepare ka eh. Sa pag-aaral ng mga anak, meron yung preparation na kailangan. It will take time. Kaya merong pain sa discipline.
Kaya bakit kailangan nating maintindihan yung preparation? Kasi nga, kung hindi ka naman nag-disobey, walang consequence. Pero ba't nangyari pa rin sa'yo? Kaya nga ito yan eh. Minsan meron kaming dinalaw na may sakit yung anak nila. Ito kasi kumakalat sa social media, di ba? Panay tayo post kuminsan. Okay? Kuminsan, siguro nadadala tayo ng ano natin, ng puso natin, pero honest to goodness naman, may nagpo-post na may mga sakit. Di ba? Wala namang issue doon para may pag-pray. Okay lang naman. Pero nabanggit ko lang sa kanila ganito. O baka mamaya, isipin nyo, kayo, faithful kayo sa church, pero nagkakasakit yung anak nyo. Tapos yung iba namang pamilya na hindi naman makita sa church for I don't know whatever reasons, hindi naman nagkakasakit. Oo nga, Pastor. Sumagi lang sa isip ko yan. Pero parang nag-connect kami. Di ba? Minsan iisipin mo eh, ba't nangyayari ito sa faithful, pero hindi naman nangyayari sa hindi faithful or sa hindi committed. Alam niyo yung tawag doon? Preparation. Kaya dapat natin ipagpasalamat. Sa isang Kristiyano na hindi nangyayari ang discipline, una, baka bastard. Baka hindi talaga lang. Pangalawa, wala silang dapat pagandaan. Nagigets niyo ba? Pero ang isang Kristiyano na committed sa Panginoon, na nakakaranas ng discipline, na kahit wala naman siyang kasalanan, piniprepare siya ng Panginoon. Okay? Huwag nating isipin, na ito si kapatid, di naman ito nag-church eh. Ba't ito nangyayari? Hindi naman nangyayari sa kanya. No. Mas tayo magpasalamat sa Panginoon, dahil yung discipline, yung chastisement in a form of sickness, loss of job, or whatever things, di ba? Ito po ay part ng preparation sa atin ng ating Panginoon. He chastened us to prepare us for what lies ahead. Okay? Kung hindi tayo sinanay na i-prepare ng Panginoon sa mga challenges at discipline na ito, paano pag dumating sa iyo yung pinakamatitindi pa? Kasi hindi mo naman alam eh. Tama? Yun ang purpose. Kaya huwag kang magtampo sa Panginoon. Sa ating pinag-aaralan, ang isang Kristiyano na nakakarinig ng rebuking, hindi na yan mabibigla sa chastisement. When it comes to preparation, ha? Okay? Hindi na mabibigla yan. Kasi alam mo, Lord, wala na akong ginagawa. Hindi na ako mabibigla. It's just a preparation. Hindi ka na mabibigla. Yung mga hindi nakakarinig ng rebuking, magtatanong sa Panginoon, Lord, bakit ba nangyari sa akin to? Tama? Wala naman akong ibang ginawa kundi maging mabuting tao. Mga kapatid, kaya nagkakaroon ng katanungan. By the way, sino tayo para questionin ng Panginoon? Kaya nga alam niyo napakahalaga ng preparation sa ating buhay. Take note of this. Ang nangyayari sa isang Kristiyano na hindi maintindihan yung principle ng preparation, kapag may dumating na mga pagsubok, kahit wala silang ginagawa kasalanan, tinatanong ang Panginoon, Lord, bakit? Anong meron? No? Ba't sunod-sunod yata? Anong meron? Ang part ba natin alamin ang plano ng Panginoon? Or ibig sabihin, alamin kung ano yung gagawin ng Panginoon? Hindi natin responsibility yun. Okay? Kasi ang sabi ng Isaiah, His thoughts is not our thoughts. So kung ano yung gagawin niya sa buhay natin, although nasa Bible yan, kung ano yung mga dumating sa atin, hindi natin trabaho na alamin at questionin ng Panginoon, Lord, bakit nangyari sa akin to? So ang trabaho natin, i-prepare natin yung sarili natin sa darating at sa ibibigay ng Panginoon. Now, how do we prepare ourselves? Reading your Bible. That's how you prepare yourselves. Imbis na magtanong tayo sa sunod-sunod na dumarating sa ating buhay na mga disiplina, di ba? Di basa natin ang Bible. Para nang sa ganun, pag may dumating, nabasa ko na yan. Kay David. Nabasa ko na yan kay Josh. Nabasa ko na yan kay Elijah. Hinabol pa nga siya ni Jezebel. No? Dapat ganun yung ating pamantayan. We are not to question God, but we are to prepare para sa pagdating ng mga yan sa ating buhay. Kaya ang pag dumating yung mga pagsubok na ganyan, wala na tayong paghuhugutan. Sino yung makakatulong sa atin? Social media ba? Yung mga followers ba natin? Hindi, mga kapatid. So, ganun lang. In order for us to prepare sa mga darating pa sa ating chastisement. Okay? Dalawa uli yung chastisement, ha? For disobedience and preparation. So, kung sa lahat ng mga darating sa atin na yan, kung ikaw ay nagiging proactive ka to read your Bible and to spend time sa mga verses na yan,
meron kang huhugutin. And you will never question God. At magpapasalamat ka pa. Diba? In everything give thanks. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. In everything give thanks. Kasi alam mo, pagdating na yan, prepared ako. Thank you, Lord. Right? Nalugi yung negosyo ko. Prepared ako dyan. Thank you, Lord. Sa isang Kristiyano na hindi lumalago, questionin ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, ito pa, last point. Di ba, merong praise doon, how long? So, David begged for mercy. Meron pa siyang sinabi sa Psalm 103 verse 13 to 14. Andiyan like as a father, pitieth his children. So the Lord pitieth them that fear Him. Ay hawa ang Panginoon. Pitieth is habag. For He knoweth our frame. He remembered that we are dust. Alam ng Panginoon na ito lang tayo. Kaya nagtanong si David, Lord, how long? Actually, it was a painful question. How long? Kailan ko ba, Lord, magkukuha yung prayer na yan? Tagal na ako nagpipray, Lord, hanggang ngayon may karamdaman pa rin ako. How long is the healing? Tama? Yung mga ganong katanungan, how long na ma-overcome mo yung tinatawag na mga challenges na ito? Pero alam niyo po yung answer, the Lord is telling us that the Lord will continue to discipline us until we learn. Sa bahay, disiplina tuloy-tuloy hanggang sa matuto. At ang pagdidisiplina hindi natatapos dahil ang pagkatuto hindi natatapos. Amen? Ito lang ang ating devotion tonight. And I hope na meron po tayong nakuha na hindi matatapos ang chastisement, Sister Ella. Meron pa rin yan. Pero dalawa lagi. Yung disobedience, pwede nating maiwasan yun. Pero yung preparation, hindi natin maiiwasan. Talagang desisyonan ng Panginoon yan. Amen po ba? Amen. Yung disobedience, maiiwasan. Hindi maging obedient tayo. Tama? Para kasi ito yan eh. Ang Kristyano, laging talagang jackpot lagi eh. Kung talagang anak ng Diyos mayroon ng discipline sa disobedience, may discipline pa sa preparation. Talagang patong-patong. Nagets niyo po? Ngayon, kung magiging obedient ka, edi ang iintindihin mo na lang yung preparation. And then doon tayo mag-grow. Patuloy ang growth. Hindi matatapos ang discipline kasi patuloy ang growth habang nasa laman ka tayo. Let's grow together. Amen? Amen. Yung ikatampo, huwag yung kagalit. At ang tendency ka sa mga Kristiyano, pag meron ng discipline, pahinga muna ako sa church para maayos ko to. Hindi din lalong lumala. Yung church na nga, ang ginagamit ng Panginoon as agency, yung Word of God na nga, ang ginagamit ng Panginoon para matuto tayo, para ma-overcome natin yung blessing ng Panginoon. Yung habag ng Panginoon na nga ang solusyon sa problema. Lumayo ka pa. Hinayaan mo pang isolve ng sarili mo. Okay? Kasi lagi, dahil ang emotion, lagi yun eh. No? So madali sa mga Kristyano, kahit matatagal na, pag emotion na yung tinira ng kaaway, talagang wala na yan. Anong paulit-ulit sa pulpit na ito? Dapat ang pag-ibig nakabaon sa pananampalataya, hindi sa emotion. Kasi nawawala, nagmamaliw, nanlalamig yan. No, ganun din ang spiritual growth. Kung lagi mong nilalagay sa emotion mo yung pagiging pagka-open mo, syempre emotion yan. Ano? At meron pa akong mga narinig ng mga litanya. Pastor, hindi muna kami mag-church. Bakit? Kasi hindi tama ang puso ko. Nagpapasalamat naman ako sa mga kapatid na yun. Sa dulo ng message, pray for my maturity. Tama naman, kailangan mo kasi mag-mature talaga eh. Pero gusto ko sabihin, yung mga litanyang hindi tama ang puso ko. May Bible verse dyan. Alam mo yung sabi doon sa offering, Matthew, kapag ang puso, meron kang naging kaaway, you don't give your offering. You talk to that person, reconcile before you give your offering. Applicable din yan sa pamilya, sa bahay. Nag-away kayong mag-asawa, hindi tama ang puso mo. Pumunta ka sa church para maayos. Kasi hindi mo pwedeng solusyonan ang isang mali ng isa pang pagkakamali. Tama? Hindi na tama puso mo. Kasalanan yon, di ba? Hindi ka pa nagsimba, di kasalanan din. Hindi dapat solusyonan ng kasalanan ang isa pang kasalanan. Dapat itama. And for how many years in the Christian life, in my Christian family, madalas, hindi talagang madalas, talagang ang solusyon pagsimba ka. No? Kung minsan nandito na kami, nakatira na kami dito.
Bababa na lang kami. May tampo pa sa isa't isa. Ano gagawin namin? Hindi kami magsisimba? Hindi kami magsisimba? Ayun na nga yan, oh! Hindi magsisimba kami. Online na lang! Nasa baba yung church, mag-online ka! Wala kaming magawa kundi maayos. Kasi nagsimba kami parehas eh. Kung hindi ka magsisimba, hindi talaga maayos siya. Eh paano kung problema yung kapatid mo sa Panginoon? Eh di ganun din. Ayoko pumunta muna, Pastor, kasi si Manuel, na-offend ako kay Manuel. Hindi tama ang puso ko kay Manuel. Umating ka, bakit? Baka wala rin si Manuel. Diba? Hindi rin tama ang puso niya. Hindi nga sabi. Ang sagot doon, ang biblika doon, pumunta ka para maayos. Hindi mo kasi pwedeng itama ang puso mo. Ang Diyos ang tatama niyan. Kapag tinama mo yung puso mo, kamukat-mukat mo, may tama ka talaga. Tama? So yun po yun. Every day, every Sunday, natututo tayo sa Panginoon. Okay? Tayo pong lahat ay magsipere. Let's pray. Father, we